Tayo sa pambungad na awit. Sa pahag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y ika-4 ng Oktubre at pinararangalan ng inang simbahan si San Francisco ng Assisi, tagapagtatag ng mga Pransiskano. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon ay panalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw, upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat, parang damit na naayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw natatakot ang masama, pagkat ang karasay hindi na nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan?
May nakapagturo na ba sa iyo ng pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag o ang kadiliman? Kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humangga? O sa pinanggalingan kaya ay mapapabalik mo sila? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya. Pagkat nang likhain ng daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Job, narito, ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong sinisayat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa man o hindi. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako ay makatakas? Sa banal mong espiritu ay hindi ako makaiwas. Kung langit ang pupuntahan ko, pihong ikaw ay naroon. Sa Siol ay naroon ka kung doon ako manganganlong. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroroon upang ako ay pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo, upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin.
at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Paano po kayo nakikipagkapwa? Paano ka nakikipagkapwa-tao? Ito pong salitang kapwa-tao, madalas ay ginagamit natin pero hindi natin lubusang nauunawaan. Kapag ka nakikipagkapwa-tao ka, ibig sabihin, ang kaharap mo ay kinikilala mong kaparehas mong tao. Kaya nga ang tawag ay kapwa-tao. Kaya matatanong natin ang ating sarili, kapag lagi mong pinapagalitan ng iyong kapwa, mukhang hindi pakikipagkapwa-tao iyon. Kapag ka nasisiraan mo, kapag ka naiichismis mo, kapag ka nasasaktan mo. Sapagkat ang pakikipagkapwa ay nangangahulugang nakikita mo na ang gusto mong mangyari sa iyong sarili, yun ang dapat nangyayari sa iba. Sa mabuting balita ngayon, ang sabi ng Panginoon, ikaw, Jerusalem, Capernaum, gusto mong maging mataas sa langit. Ito po'y bahagi kung saan binabanggit ng Panginoon na itong mga bayan na ito ay hindi kumikilala sa Kanya. Hindi sila marunong makipagkapwa-tao. Gusto nila, sila lang ang sikat. Gusto ng Capernaum sapagkat malalaki ang kanyang mga gusali, gusto niyang makilala. At minsan, tayo, gusto nating tayo ang sikat. Gusto nating tayo ang nakikilala. Tayo lamang ang bida. At kapag ka naiiwan natin ang iba, hindi po pakikipagkapwa-tao ang tawag doon. Si San Francisco ng Assisi, na ngayon ay ating ipinagdiriwang, meron siyang napakagandang gawain kung saan pinatitingkad niya ang pakikipagkapwa-tao. Maliwanag sa kanya kapag kaharap niya ang kapwa, ito'y Diyos na nakikita niya. Pero pinalawak niya pa iyon. Binibigyan niyang galang ang mga hayop, ang mga halaman, ang lahat ng nilikha. Sapagkat para kay Francisco ng Assisi, lahat ng ito bigay ng Diyos. Lahat ng ito dapat alagaan. Lahat ng ito dapat igalang. At yun po ang tunay na pakikipagkapwa-tao. Paggalang sa lahat ng nilikha, sapagkat nasa kanila ang Diyos. Ang pagdiriwang natin ngayon nag-aanyaya na iisa ang paraan para magkaroon ng tunay na pakikipagkapwa-tao. Yun ay yung makita mo ang Diyos sa lahat ng nilikha. Bago ho kayo tuluyang makatulog, o sige, tingin muna kayo sa inyong katabi. Yan. Tingin. Yan. Yan po ang mukha ng Diyos. Huwag na kayo magduda. Mapapadyos ko po kaminsan, pero yan ang mukha ng Diyos. Sapagkat ang kapwa ay kaloob ng Diyos para sa atin. Kaya ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito, nakikita ba natin ang Diyos sa ating kapwa? Madali po bang makita ang Diyos sa inyong mga bungangerang asawa? Sa inyong makukulit na anak? Sa inyong malilikot na apo? Sa inyong mga pakialamerang kapitbahay? Ayan po ang ating kapwa. Paano natin makikita ang Diyos sa mga kapwa na ito? Makikita ang Diyos sa kapwa na parang hirap mahalin,
kapag ka nagagawan mo ng paraan na ang iyong pangunawa ay palawakin. Yun ang Diyos. Sa mga taong para mahirap maunawaan, pero pinipilit mong palawakin ang iyong pangunawa at pasensya, yun ang Diyos. Sa kapwa na parang mahirap mahalin, pero pinipilit mong magsakripisyo upang sa kanila ay makita ang Diyos, yun ang Diyos na gumagalaw sa iyo. Ngayon pong pinararangalan si San Francisco ng Assisi. Siyang kumikilala sa presensya ng Diyos sa lahat ng bagay. Habang atin ding pinararangalan ang kamahal-mahalang puso ni Jesus, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng mata at pusong tulad mo, yung kayang makita ang Diyos sa aking kapwa, yung kayang maramdaman ang Diyos sa ibang tao. Ito po yung tunay na pagkilala sa Diyos, ang tunay na pakikipagkapwa-tao. Nakikita ang Diyos ng may pagmamahal, umuunawa, nagpapatawad sa kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at sa katuwirang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo'y magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupuhay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa mula, sa pilay ay nagmalakad at nakiramay sa lahat.
hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, darasalin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mong aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. O sino kayang siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Yun pong darating na January 2025 sa pagbubukas ng taon, susuportahan ng pambansang dambana ang gagawing 129 Plenary Assembly ng mga obispo ng Pilipinas na gagawin dito sa Lipa. May mga sobre pong available sa paligid ng simbahan, may mga ipinamimigay din ang mga servers. Ang atin pong panalangin at tulong pinansyal ay mahalagang bagay para sa pagtatagumpay ng malaking gawaing pagpupulong na ito ng mga obispo. At bukas po, unang Sabado ng buwan, may pagpaparangal sa mahal na Birhen ng Biyaya, may prosesyon sa 5:05 ng umaga. Ang mga sasama ay inaasahang magdadala ng mga kandila na may pansalo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang 2:00 ng hapon, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Huli po kayo magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging magmahal kay Kristo. Salamat sa Diyos. Tuwing ng mga narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus. Puso namin ay